Magandang umaga po mga ka-agri. Charlie Cruz po ng Candice Yun Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa hanap buhay. Eto po, topic pa rin natin, kinchay. Ang dalas natin to na naisasahog sa ating mga niluluto katulad siyempre ng pansit, bola-bola, lumpiang Shanghai at kung ano-ano pa. Eto po, i-discuss pa rin po natin paano nga ba ang tamang proseso ng pag-aalaga po nito. Kasama pa rin natin si Sir Noel Arce ng Baras, Rizal. Magandang umaga, Sir Noel. Magandang umaga rin po. Ngayon, pag ba lumabas na yung ating kinchay, ano yung ginagawa natin o ano extra na ginagawa? Magagamas po ng kinchay. Anong mga damo? Damo. Ngayon, napag-usapan natin yung sa mga paggagamas. Napansin ko, no? Yung tanim ng malaki-laki na yung nasa likod natin, parang siguro mga ilang weeks na ba yung mas malaki rito? Parang gaganyan na yung haba. Isang buwan na po. Isang buwan. Napakita ko yung may pagitan. Gaano kalaki yung pagitan? 4 inches po. Tapos, ang tanim natin nun, pabudbod, pabudbod. Ngayon, bakit natin ilalayo ng 4 inches? Ano yung rasyonal natin Para doon? po sa paggagamas ng kinchay, madali. So, kailan ka magagamas? May timing ba ng gamas yan? Anong... Pagka po lumabas na po yung damo sa kinchay, saka po magagamas na. Okay. Pero yung tubig nila, mas ganyang kahaba na, kaganyan na, sige-sige pa rin na 4 times a Sige day. pa rin po ang delay. 4 times a day pa rin siya. Opo. Talaga palang medyo matakaw siya sa tubig. Opo. Pero ayaw naman niya na nauulan lagi. Ayaw naman po. Nang nauulan. Naulan. Okay, so ngayon, pare meron ba tayo inilalagay ba rito na, kumbaga nagdidilig ka ba rito ng pesticide o ano, herbicide o fungicide para mas gumanda yung kinchay? Tubig lang at saka fertilizer na ano. Yung dumi ng manok. Opo. Ayun pala, no? So siya, wala po pala to mga ka-agri, wala siya inilalagay maski anong pesticide or anuman. Siguro dahil yung kinchay may konting amoy yan, no? Ano po siya, medyo mabaho. Actually, yung mabangong ano, hindi mo maintindihan eh. Pero siguro kaya yung ating kinchay, hindi nilalapitan ng mga insekto. Yan siguro ano niya. Opo. Ngayon, halimbawa, ito nakikita natin sa likod. 1 month na yan. Normally ba pag inani, mga ganong kahaba, may isang tangkal na ba yan? Isang dangkal, pagka nakita na talagang pang-ani na yun. Normally, mga ano yun, mga 2 buwan. Powder na po. Sa tingin mo, ano yung mga nakikita mong kalaban ng kinchay? Hindi ba yung pagkatanim natin yan, nilalanggam ba yung... Hindi po linalamgam. So, ang ibon, hindi rin problema? Hindi rin po. Basta palang alaga itong kinchay, basta mahalaga lang dito talaga, matubig ka. Ngayon, ang gamas ba rito, isang gamas lang o patuloy ka maggagamas? Kung medyo madamo po, mga 2 bisis po pag gamas. Paggamas mo? Opo. Pagka hindi po madamo, mga 1 bisis, Okay ka na? tuloy-tuloy na po yan eh, hanggang sa lumaki. Sir Noel, yung mga ka-agri natin na intriga dyan sa kinchay, ano? Ngayon, halimbawa, mga ka-agri natin na gustong pumasok dyan sa pag-aalaga ng kinchay, ano ba yung maipapayo mo sa kanila? Kailangan po sa tamang panahon para po maganda ang ani ng gulay. Kikita ng maganda. Kailangan po sa pagdidilig, sa paggagamas, nandiyan po lahat para po maganda po yung gulay. Ayun kasi Sir Noel, kasi dito, napakahalaga nung panahon yan, no? Opo. Pag nagmintis ka, lamang ka na sa lugi. Opo, lamang po sa lugi. So yung kailangan po, alam natin kung ano yung kailangan nung aalagaan po natin na halaman. Hindi ba? Opo po. Kung gusto ba niya ay tag-ulan, kung gusto ba niya ay tag-araw. Ayan po, napakahalagang bagay po niyan. Maraming salamat, Sir Noel, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman sa pag-aalaga ng kinchay. Maraming salamat din po, sir. Ayan po, mga ka-agri, muli po, ito po si Charlie Cruz ng Candice Yun Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa hanap buhay.